Syempre, nagbago na yung size ng mga kotse, di ba? Pinapanood ko yung video mo na naman tungkol dun sa mga dirty air, dun sa mga slipstream. May effect ba yun? Kasi hindi natin napag-usapan masyado yun eh. Oo Yung nga. mga size, napag-usapan natin, pero yung effect nila sa speed ng kotse dahil nga mas manipis. Pero yung dirty air, clean air, slipstream, hindi pa natin napag-usapan yun. May effect ba yung bagong sizes ng mga kotse natin ngayon? Oo, tama. Kasi ang lagi natin na pag-uusapan yung baterya, yung energy management, yes. di ba? For the past few podcasts na ginawa natin, nakalimutan natin yung epekto ng size. Oo, di ba? Especially ngayong sa Japan, ang na-observe ko talaga after ng first stint, after ng first pit stop, yung P2 hanggang P6, talagang magkakalapit silang lahat eh. Na halos parang 1 second and then less than 1 second yung mga gaps nila na for the entire race hanggang sa matapos, ganun talaga yung gap. Sabi ko, ba't hindi lumalaki? Kasi di ba yung epekto ng dirty air, kapag lagi kang nakasunod sa isang kotse na nasa harap mo, talagang iinit yung gulong mo, mag-overheat siya. So, mawawalan ka ng grip. And then at the same time, hindi masyadong maganda yung downforce mo. Yeah. Pero ngayong Japan, observe ko na parang siguro yung epekto ng pagkakaroon ng smaller profile ng mga kotse ngayon, nakatulong to to maintain that gap na pwede mo lang siyang sundan all throughout. Hanggang sa magkaroon ka ng opportunity for you to use your boost or yung overtake para maungusan mo. So dahil din sa mas mababa siguro na amount ng dirty air na nasasagap ng cars behind, siguro less yung resistance. Ibig sabihin, less din ang work na kailangan gawin ng mga tires, less degradation, Yes. better tire management. Oo. Kaya mas maganda yung traffic. Mas magkakaroon tayo talaga ng mga overtake trains. Na which is good kasi hindi na lumalayo. Tapos pa nagpalit ka ng gulong, lalapit na naman yung gap. Eh ngayon, kahit hindi ka magpalit ng gulong, even if all of you are on old tires, you can still maintain that gap na malapit hanggang sa magkaroon ka ng opportunity na maka-overtake ka. Our followers should be patient also with this regulation kasi may mga napapansin pa rin tayong mga positive outcomes naman. Oo, totoo. Kasi maganda nga rin na bring up mo yan, pre. Kasi minsan hindi mo talaga mapagko-connect yan eh. Ano bang connection ng dirty air sa gulong ng kotse at sa gap? Diba? Parang hindi naman magkakakabit yung mga topics na yan eh. Pero, pag iniisip mo, may butterfly effect yung mga yan eh. Mas konti ang dirty air, mas nadadalian yung kotse, less yung resistance na nakukuha ng kotse sa likod. So, ibig sabihin, mas nadadalian din yung gulong nila. So, mas matagal mag-degrade yung mga tires. Mas madaling sumunod dun sa gusto mong overtaken. Correct. And hindi lang sa tires, pati na rin sa engine cooling. Diba? Less dirty air, the better for your engine to cool down na ma-maintain mo yung operating temperature na hindi mag-overheat yung engine mo. So, less breakdown din. Diba? Kakunti pa lang yung nakikita kong nagkaka-engine breakdown eh. Yeah, Red Bull palagi. Pero I don't know. And then Aston Martin, yung talagang known to have issues pa rin hanggang ngayon sa mga makina nila.